Hello everyone, good morning, hello words and hello Philippines. Welcome to my channel guys, Let's Cook Vlog. As you can see, nandito ako sa harapan ng simbahan. Well guys, inimbita ako ng isa sa mga suki ko. Pinagbibilhan ko lagi ng suka, si Bessie, yan, tawag ko sa kanya Bess. Tsaka yung, actually yung misis niya is Bats ng ng ama ng mga anak ko. So, ayun, nandito ako ngayon. A-attend ako ng silver wedding anniversary nilang dalawa. Ayun, ibig sabihin by forever talaga. So, yan. Ito yung sa likuran ko. Church po yan. Independent Church. So yun guys, ang outfit natin for today. Very ruggeds na ruggeds talaga. Ayan. Oh, yan. Oh, diba? Simple pero rock naman. Ay, naloka ako. So, yun guys, ang aking ganap for today. Iba-vlogs ko yung kanyang kasal. Kasi, kumuha naman ako ng permeso sa kanya na kung pwede na iba-vlogs ko yung kasal niya. Sabi niya, why not? Sabi niya. So, yun mga friends. Kaya, nandito ako sa church. Ayan. So, ang ganda ng loob ng church. Dito sa bayan din ng Mayantok po ito, Independent Church. Actually, bago pa itong church to guys. Bagong tayo lang ito. So, ayun. Pangalawa akong nauna dito. Sobrang aga ko. Ang akala ko 9 o'clock yung kasal, pero 10 o'clock. Pero it's okay. Gusto kong abangan yung pagbaba ng bride, tsaka yung groom. So, yun mga friends. Papakita ko sa inyo yung view ng lugar na ito. So, yun guys, ang view na ito. Yan. Tingnan nyo. Ayan. O, diba? May pagkaingay guys kasi sa gilid ng kalsada to eh. So, yun. Ipakita ko sa inyo yung kabuuan ng church. Doon ako, gagawin ako doon. Yan, yung bundok. See? Alam nyo guys, sobrang ganda yung lugar namin dito actually. Pinakita ko na yun sa previous vlog ko. Kaya yan. O pupunta. So yan. Ito yung kabuuan ng yan guys, yung kabuuan ng church. Ayan o. Kung nakikita nyo, sobrang init. Wala pang 10 o'clock. 9:30 pa lang guys. Ay hindi, 9:20. Pero ang init sobra. So, ayan yung church nila guys. Actually, maraming church dito eh. Lalo na yung mga yung mga born again. Siyempre, yung sa amin din yung church namin. Kaya yun. So, yun guys. Pupunta tayo ulit dun sa loob. Sa loob ng church. Kaya, titingnan natin yung kabuuan ng church. So, yan. Bagong-bagong church. Ang ganda yung church sa loob. Yan yung decoration ng wedding ni Bess. Yan. Yan yung Ilang taon na itong church mo, ate? 3 years. Oh, guys. Hindi pa siya tapos talaga. Hindi. Actually guys, napakabata pa itong church na ito. 3 years pa lang daw, sabi ni sister. Tsaka, not yet, guys, done. Marami pang hindi pa tapos, pero napakaganda yung sa loob. Papakita ko sa inyo, yan. So, yun guys, ayan. Dito maglalakad yung groom, tsaka yung bride. Ayan. Tan, tan, taran. Ay, wish ko lang, no? Magsuot ako ng trahe de boda, tapos maglalakad ako ng ganyan. Tan, tan, taran. Ayan. So, yun si ate. Inaayos niya yung decoration ng church para sa yung kakasal. So, yun. Ang ganda ng church, diba? Sobrang ganda ng ng loob. Yun nga, katulad ng sinasabi ko guys, hindi pa gaano tapos. Pero for sure, pag natapos ito, bongga. Bongga yung talaga yung loob niya. Chandelier pa yan. Yung ilaw.
Yan, daming ibon sa taas. Ayan. Yan ang kabubuan ng church dito sa Independent Church. Actually, dalawa ito guys. Isa yung luma, pero ito, ibang management nito. At iba din dun malapit sa amin. Luma na yun. Old po yun. Sobrang ganda ng church. Ayan, yung mga ibon. Ayan. Yung mga upuan guys. So, yun. Ayan. So, sobrang init sa labas, di ba? Ay, nako. Ito, di ba? Bagamat guys, hindi ako independent members, pero ika nga, sabi nga sa Biblia, walang makakapagligtas ng mga religion sa iyo. O any kind of religions guys, hindi ka maliligtas, kundi yung sarili mo ang magliligtas. Through your faith, you know, sa paano mo paglingkuran ng Diyos, sambahin at purihin sa mga biyaya at pagpapala. Siyempre guys, doon i-bless ni God talaga through your work. Ika nga yung gawa mo, kung paano siya sasambahin, tugunin ang lahat ng mga kautusan niya guys, according to the Bible of course, especially the 10 Commandments. Guys, kailangan natin si Lord sa buhay natin. Ano man religion ang mayroon ka, ang importante kung paano sambahin at paglingkuran ng Diyos. Siyempre, sasabihin nila, paano ba paglingkuran ng Diyos? Example, oo nga po. Lalo na po gilid kayo ng kalsada, siyempre yung alikabok, pumupunta. So, obligado ka talagang maglilinis ate. Ay pag wala kang ate, wala kang tagalinis, kunin mo ako libre. Oo, why not, di ba? Wala lang problema. Wala talaga. Hindi gilid ng kalsada, pero okay lang ate. Medyo kulang pa sa linis kasi naglinis sila, dinubli ko lang. Oo. Oo. So, yun guys. Kukunin ako ni ate tagalinis niya. Oy, Imi! You're here. Actually, one of my best friend is here. So, yun guys, naputulong nga akong aking sinasabi. Ano bang sinabi ko? Sabi ko nga, kahit anong klaseng religion ang mayroon ka, hindi ka maliligtas doon. Sabi nga nila, ano ba ang way, kung paano, o ano yung dapat mong gawin para mapalapit ka sa Diyos. Well guys, example na lang. Hindi example ito yung totoo. Yung kung paano mo paglingkuran ng Diyos, always attend ka sa mga gatherings, ganyan. Magbibigay kayo ng tithes, 10%, offering. Siyempre, kung mayroon kang pera na napakarami, which is napakayaman mo, of course guys, share your blessing to everyone, especially for the poor people. Ayan. Yun ang mga way. Kung paano paglingkuran ng Diyos, paano mo ilapit mo ang puso mo sa Panginoon. Of course guys, lagi ka mag-pray tuwing umaga, tanghali, gabi. Magpapasalamat sa mga biyaya at pagpapala. Yun po. So, through our faith, maliligtas po tayo. Hindi po yung religion. Ako, according to the Bible guys, ito biblical ito huwag husgahan anumang klaseng religion. Huwag mo silang kukutsain kasi may kanya-kanyang pananampalataya. May sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba po, biblically po yun? So, yun. God is good all the time and God is love. So, yan, darating na yung mga ibang guests. So, yun guys. Yun na yan. Yun si Amy. Hoy sis! Alam mo, nang Lorna, ang sexy mo naman. Ang ganda pati ng bag. Yung happy sleep ko. Ang ganda. Pinakita talaga guys yung kanyang happy sleep. Ito si Ate Lorna, tagal kong friend ito. Pero yung anak niya, yung talagang
Best friend si Sister Amy. Ang ganda naman ng bag. Ano yan? Louis Vuitton. Local. To grabe naman. Louis Vuitton Regalo ba ni yun? Ime. Ay, ang ganda naman. Ino-ino. Parang ano, parang sinadya mo ternong-terno sa damit. Hindi, wala na nga akong, ito lang yung pinakamadali kong pagdadamit. Kaya ito na yung pinagdamit ko. Nakukuha na akong maglabas. Hindi Oo ko nga. alam, hindi ko naharap. Sobrang blooming mo, madam. Kaya yan. So, yun guys. Hello! Hi! Hello, madam. Yes. Oo, alam ko. Guys, ito yung mama ni Shiny. Hoy, Shiny, my loves. Dito yung mother mo, oh. Kaya, oh, hindi po, vlogs to. Oh, vlogs to sa YouTube. Kaya, ayan. O, kunada na ito, wala pa. Kanina pa ako mga 9:12. Wala pa ganong tao. Kaya yan. Filipino time po yan. So, yun guys. Standby po lang tayo. Hello, hello. Yan, best. Hello. Ito po yung groom. Ayan, ayan. Ito po yung ikakasal. Yun ang best namin sa palengke. Yan. Hi, best ko na. Hello. Hello. Hey, yan. Ayan. Siya po yung ikakasal ngayong araw na ito. So, ayan. Parating. Hello. Hello. Yan, parating na bawat isa. Nauna yung groom natin. Wala pa yung bride. Ayan yung mga bridesmaid, yung mga abay. Yung mga ninang guys. Ayan. So, yun. Sila yan. Ayan. Wala pa. Hintayin natin. Aabangan natin yung mga, yung bride. So, yun guys. Ayan, si Bess. Nako. Easy, easy. Oh, diba? Simple yung suot niya, guys. Naka-topsider, tapos naka-Amerika ng damit. So, siya. Ayan yung mga abay niya. Actually, yung anak niya, abay niya din eh. So, yun. Hintayin natin. So, so, abangan natin. Wala tayong mask. Wala akong mask, guys. So, yun. Yun ang, alam niyo mga friends, isa sa mga purpose ko, yung iba-vlogs ko talaga yung kasal niya. So, ayan. May permiso tayo dyan. Ayan. Yung mga cameraman doon. So, yun. Yan yung mga ninang. Yan yung isang ninang, napakaganda. Ayan. Oh, yan. Ayan. Ayan. Hello, Bess. Yan, ninang din yan, guys. So, ayan. Wala pa yung brides natin. Aabangan natin. So, actually, guys, mayroon tayong permeso sa pagbablog sa kanyang kasal. Kaya, we have no worried about that. In case pa more. Ay, naloka ako. Kasi yan guys, nagpa-registered sila. Kasi 'di ba pag sa simbahan, pag ikakasal yung mga ninang, may bayad po yan. So, yan. Yan mga photographer natin. Siyempre. Mamaya interview natin si Bessie. Ayan. Oh. Ayan. Paka-simple rin yung kanyang suot. Ang ganda. Topsider. Tapos social. Ang Bessie. Ayan. Marami na actually yung natin dito. Yan. So, any minutes now, the bride is arrived. Knock. Kaya, yun. Wala akong mask. Ano yan? Nasaan yung mask ko dito? Sisitahin tayo. O, diba? Ayun, guys. Nandiyan na yung brides natin. Ayan. Yung brides natin, dumating na actually. You see? So, hintayin natin siya guys na bumaba.
pag may pagkakataon tayo, pwede natin siyang i-interviewin mamaya after the ceremony o kaya doon sa sa reception ng kanyang handaan. Yan yung anak niya, lumabas na, syempre. Ayan. Another son niya. So, yun mga friends. Yan yung mother. Hello po. Yan. Sige, yan. Yung kanyang flower sa kotse. Sobrang init dito talaga. Super, as in. Sikat tayo niyan! Sabi ganon. Silver anniversary wedding ito, guys. Kaya, very, hindi makalimutan na memories, moments. Sika nga. Yes naman, ayan. Parang hindi ganun kadaming tao, ano? Live tayo? Yes! Of course! Live tayo yan! O, diba? Yan ang tinatawag my forever. O, diba? Pag sinabi mo kasing forever, guys, maraming ibig sabihin yun eh. Mayroong forever na ano lang eh. Pag sinabi mong forever, ibig sabihin yun, maganda yung pagsasama na nila. Diba? Walang cheating, walang give up. Ano man ang problema dumating sa buhay mag-asawa, walang give up. Diba? Yan ang may forever. Siyempre nandoon lagi yung sweet, love, caring. Hindi na mawala po yan. Pag sinabi mo walang forever, siyempre yung mag-asawa, pag sinabi mo walang forever, ibig sabihin nun, split up, ganun, maghiwalay. Kumakabila yung lalaki, o kaya may kumakabila din yung babae, naghanap ng iba, naghanap din ng iba yung lalaki. Ganun ang walang forever. O, diba? Related ba kayo doon sa sinabi ko? Loka, okay? So, yun guys, hintayin natin ang pagbaba ng groom. Ito yun guys, sa harapan ng church. Ayan. Okay. Ayan. Guys, nandito ako sa loob ng kotse ng aking isa sa mga kaibigan ko. Yan, parehong businessman. Ayo, ilang years na kayo nagsama, sis? 25. Silver anniversary wedding, guys. Ito yung sinasabing my forever. Sinabi ko na kanina, pag my forever, ibig sabihin, maganda ang pagsasama, hindi ng lalaki, hindi ng babae yung lalaki, hindi ng lalaki yung babae. That is called forever. Pag sinabi mo hindi forever, masasabi natin siguro yung ng lalaki yung babae, ng babae yung lalaki. Yun ang walang forever. Related kayo doon. Ako din, ganun yun. So, yun guys, actually, batch siya ng ama ng mga kilos ko. So, yun. Ano ang, tanongin kita, sis, anong sekreto na kung bakit kayo tumagal ng mister mo? Oh, ayun, narinig nyo. Ano daw sekreto ng pagtatagal ng pagsasama nila? Pagkaunawaan, pagbigayan sa bawat isa. Siyempre, pag may away, naaayos din yan, diba? So, yun guys. So, paano mo, sino ang mas malambing sa inyo? Yung mister mo o ikaw? Oh, si Bes! Si Bes ang malambing. Nakikita naman sa kanya. Actually, yung mister niya una nag-invite sa akin. Ang tawag ko doon, Bes. So, Bes kami. Ito din, Bes. Pag pumunta ako sa palengke, bumili sa kanila, suki ko silang dalawa. May paborito ako doon, yung pusa nila. Naku po, kung pwede lang hingin ko, kailangan hindi nila bibigay yun. So, yun. Ilan ang anak nyo, girl? O, 3 yung kanilang siblings. Actually, guys, yung kanilang business, sobrang nag-grow. Talagang ang daming customer. But anyway, guys, sobrang masipag na babae ito. Super duper talaga. So, yun guys, sobrang ganda ang kanyang gown. Sino ang, nag-courtesy ng gown? Si Charlie na naman. Hoy, best, Charlie. Si Kagayam. Ayan, diba? Ilang taon ka na ngayon? Oh, bata pa siya. Mas matanda ako, guys. Ayan. Sobrang diba? Sobrang ang sarap ng feeling sa isang babae na 2 beses na naman kinasal. Tapos, pag tumagal sila ng tumagal, 50 golden anniversary. Ayan, another gown na naman. Magsusuot na naman siyang gown. Kaya, bilib ako talaga sa mga babaeng
talagang faithful sa asawa. Siyempre, yung lalaking faithful sa bakit nila, wala kang masasabi talaga, no? Siyempre, masasabi ko lang siguro sa'yo, no? Napakaswerte mo dahil sa asawa mo ay malambing. Mahal na mahal ka niya, di ba? Oh, di ba? Sobra. Sino nag-pick up sa'yo? Siya. Si Joy. Si Christian Joy. Oo. Ay! Oy, best. Mom si Just yun, si Joy. Galang, magaling talaga mag-make up yun, no? So, kung madalas ba kayo nag-aaway ng mister mo, hindi? Ayun, kita mo? Diba? Grabe yung interview ko, no? Talagang direct to the point. Yun nga, nag-aaway din sila, pero naayos din. Yun ang maganda, diba? Yan ang minsan masasabi natin. Huwag natin patagalin yung away ng 24 hours. Dapat bago matulog, mag-usap muna. Pag yung ayaw ng isa, ay huwag mong gawin. Diba, sis? So, ayun, no, guys. Actually, yung mga anak nito, ang lalaki, parang katulad ko din. No? May kolehiyo ka, no, di ba? Oo, dalawa yung kolehiyo niya. Kung nakikita niyo mga friend, yung kanyang business, grabe, talagang masasabi mo na siguro sipag at tiyaga, talagang ika nga may nilaga. Ibig sabihin, sobrang nag-grow yung kanilang business sa palengke. Suki ko silang dalawa. Mag-asawa. Suki. Talagang yung ano sila ba, nagtutulungan sila sa business. Ayan. Ilan ang anak mong babae? Isa lang siya. Naku, the only princess pala. Dalawang lalaki. Ako naman, isang lalaki, dalawang babae. Oh, ayan. Oh. Tuloy kilala nila ako ito, lalo na yung ama ng mga anak ko. Kabats niya, di ba? Bats niya talaga. Sila Malin, kabats mo, di ba? Oh, Marilyn. Ayan, sila Marilyn. Oh, yun. Ganda ng kanyang hika. Guys, pang beauty pageant. Oh, di ba? Nakalibre ako. Nandito ako sa aircon. Ayan. Actually, itong driver, si Bess, ang business niya is bangus. Ay, grabe din ang business nito. Talagang super din na, mabili talaga. Kaya yan. Alam nyo guys, lang kung bakit ako pumayag pumunta dito sa kasal niya. Hindi pagkain po yung punta ko dito, hindi pagkain. Ang importante po dito, yung inimbita ako at makita, ma-witness yung kanilang kasal na silver anniversary nila. Yun ang yung pinaka-importante dito. Siyempre, yung vlogs ko, guys. Yung link doon sa anak ko para mapanood. Kasi buong mundo ito, guys. Mapanood yung wedding nila. O, diba? Mr. and Mrs. Tapiador. Yan. Mr. and Mrs. Tapiador. Ano ang pangalan mo, sis? Yan. Tagal natin nagkakilala, sis. Pero yung pangalan mo talagang hindi ko alam. Nalangka ako, girl. Talagang super duper. Sino kaya yun? Ikaw pala yun. At least alam ko na. In-explain niya sa akin. So, anong feeling mo ngayon? Ay, sobrang saya daw niya. Nakasuot siya ng white gown. Alam nyo guys, sa isang babae, dream niya talaga ang magsuot ng gown. Sana all. Ako din sana ganun. Diba? Kaso lang, malabo mangyari yun guys. But anyway, change the topic sa o diba? Parang, inisip mo ba na kumbaga, yung moment mo ngayon, yung silver anniversary nyo ngayon, talagang ito yung pinaka-special na nangyayari sa buhay mo. Diba? Yung ikakasal ka na naman. Pero mo yun, 25 years. Parang hindi mo akalain na talagang sa iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay, guys. Pero nalagpasan nila talaga, diba? Grabe. Sis, congratulations talaga. Best wishes. Naway, ang wish ko lang sa'yo, magtagal kayo ng napakatagal hanggang kayo itumanda at magkaroon kayo ng tukod. O, diba? Siyempre, gagabayan kayo ni Lord. Ay, hindi ka na makaanak uli, Ay, hindi na. Grabe yung question ko, no? Wala na. Hindi na siya hindi na siya mag-pregnant. Kasi siyempre sa edad natin, di ba?
out na sa ano natin yan, ano, hindi na mangyayari. So, yun guys, sobrang special moment today. At least na-interview ko yung bride natin. Right ako, sobrang ganda niya. Siguro ano, no, nung dalaga ka, mas maganda ka nung dalaga ka. Oh, hindi na siya nag-ayos. Pero, alam nyo guys, nakikita ko lang sa kanya, very quiet siya. Yun ang observation ko. Quiet siya, pero yung face niya, parang hindi siya halatang nakasimango. Kasi medyo maamoy yung face niya. Kaya parang hindi siya tumatanda. No? Still, looking young pa rin ang face niya. Hindi siya pala imik eh. Unless lang pag may bumibili sa kana, ayan. Medyo may pagka, diba? Siyempre, talkative. Siyempre, maraming customer, ganun. Kahit hindi siya nag-aayos, guys, still pretty pa rin. Oh, sa totoo lang, napaka-cute niyang babae. Si Miss Olive nga. Naalala niyo sa yung girlfriend ni Popoy? Ay nako, maganda yun. Naloka, kiss. Ano bang start ng ceremony? 10? Kaya nga, So kung nakita ko yung anak mo, yung panganay mo, wow, sabi ko, nauna sila. Sobrang hindi mo akalain lalaki ng mga anak ko. Parang walang mga kapatid. Tatangkad. Mas matangkad yung mga anak niya, girl. Guys, sa kanya. Parang mga kapatid lang niya. Lalo na yung lalaki, super tangkad. Sa totoo lang. Sobrang tangkad. Kaya yun, yung kanyang gown. Ayan. Sobrang happy. Nakasuot ka na yung ganyan. Sana all lang talaga. Ako din. Magsusuot ako balang araw. Charot! Pero I hope so, guys. I hope so. No, di ba? Para naman maranasan natin ang walking down the aisle. Saya, papunta sa loob. So, yun mga friends. At sobrang salamat talaga sa iyo. Kasi binigyan mo ako ng ng permeso na binablog ko yung buong kasal mo. Siyempre sa invitation mo sa akin, maraming salamat. Katulad nga ng sinabi ko guys, hindi ako pumunta dito para sa pagkain. The most important is yung yung kasal niya para ma-witness ko. At saka siyempre, vlogs ko talaga para mayroon siyang memories, di ba? Isisend ko yung link sa kanya para mapanood niya ng buo. That's so amazing. Sobrang special moment today talaga. Wala pa talaga. Ayan, guys. Ayan. Thank you, girl. Thank you. So, yun guys. Umpisa pa lang yan, Grabe. Umpisa pa lang yan. Hanggang sa kanyang reception, kuhanin ko ang mga foods niya. Why? Because my vlog is more in cooking. So, that's why I'm just vlogging for her, for mga handa niya. Ayan. Sobrang yummy. Siyempre. Ang reception niya sa bahay niyo mismo. Malapit lang naman yun, di ba? Yung paputang Mapandan. Yan, guys. So, pagbaba ng tulay. So, yun. Yun, guys. Stay tuned sa pangalawang set ng ating vlogs. Ayan, medyo mahaba-haba ito. Kaya, it's okay. Kaya, stay tuned, guys. See you sa loob ng charts. Ayan.